Ito ay isang mabagyong gabi sa New Jersey at ang mga pulis ay nagbabantay sa kalsada sa labas ng lungsod, naghahanap ng isang kriminal. Pinahinto nila ang isang humaharurot na truck at isang pulis ang lumapit sa driver para humingi ng ID, ngunit walang maibigay ang driver. Tinitingnan ng ibang pulis ang likod ng truck at nagulat sila nang makita ang isang malaking grupo ng mga aso. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang psychiatrist na si Evelyn sa istasyon ng pulisya upang suriin ang driver, at magpasya sa pagitan ng oras ng pagkakakulong o isang mental na institusyon. Pagpasok niya sa selda, nakita niya ang driver na naka-wheelchair at may napansin siyang bagong sugat. Lumingon ang tao at nalaman ni Evelyn na siya ay isang drag queen na nagngangalang Dog, na nagpapaliwanag na ang mga aso sa truck ay kanyang mga anak. Pagkatapos ay kinukumbinsi siya ni Evelyn na ibahagi ang kanyang kwento. Si Dog ay lumaki sa isang relihiyosong redneck na pamilya. Ang kanyang ama na si Mike ay nag-aalaga ng mga aso para sa pakikipag-away, at pinapatay niya ang mga aso bawat away para mas maging agresibo ang mga ito. Gumamit din si Mike ng anumang dahilan para saktan ang kanyang asawa at si Dog, lalo na kung sinubukan nilang pakainin ang mga aso. Gayunpaman, mahal niya ang kanyang nakatatandang anak na si Richie dahil sinundan niya ito. Ang mga aso ay agresibo sa mga laban ngunit mahal nila si Dog, nahihiga sa tabi ng hawla para kausapin sila at alagaan, kung minsan ay naghuhukay pa ng pagkain para sa kanila. Sa kasamaang palad, isang araw ay nahuli siya ni Richie at sinabihan si Mike na humarap kay Dog sa tanghalian. Inamin ni Dog na mas gusto niya ang mga aso kaysa sa sarili niyang pamilya, kaya kinaladkad siya ng galit na Mike at itinapon sa kulungan kasama ang mga aso, na agad na lumapit sa kanya para yakapin siya at damayan. Mula noon, nabuhay si Dog sa hawla, kasama na noong nagyayelong taglamig, kumakain ng anumang mga dumi na itatapon sa kanya ng kanyang ama. Isang araw, dinalhan siya ng kanyang ina ng ilang mga lata at sinabihan siyang ilibing ang mga ito para itago ang mga ito, pagkatapos ay ibinalita niyang tumakas siya dahil siya ay buntis at gusto niyang bigyan ang sanggol ng mas magandang buhay. Sinabi ni Dog kay Evelyn na hindi siya nagagalit sa kanya dahil dito. Maya-maya, naglagay si Richie ng isang karatula sa hawla na nagsasabing, sa pangalan ng Diyos, na nagsasabing kasalanan ni Dog ang pag-alis ng kanyang ina. Gayunpaman, napangiti si Dog dahil nakita niya ang karatulang patalikod at aso na binabaybay ng Diyos. Pagkaalis ni Evelyn para sa araw na iyon, isang flashback ang nagpapakita kung ano ang nangyari bago arestuhin si Dog. Isang lalaking nagngangalang Juan ang pumasok sa isang abandonadong gusali ng kolehiyo at nakakita ng isang Doberman na nagbabantay sa koridor. Hiniling niya ang dogman at isang pinto ang bumukas sa sikretong kwarto ni Dog, na mukhang maganda kung isasaalang-alang ang nakalulungkot na kalagayan ng gusali. Si Juan ang nag-install ng lahat ng camera ilang buwan na ang nakalipas. Ngayon ay binigyan niya si Dog ng isang tuta na natagpuan ni Martha, isang matandang babae na namamahala sa lokal na laundromat na naglalaba kay Dog. Ipinaliwanag niya na ang isang gangster na kilala bilang executioner ay kumukuha ng pera mula sa mga lokal na negosyo bawat linggo, ngunit hindi na siya mabayaran ni Martha at napilitan siyang magbenta ng ilang mahal na ari-arian ng pamilya. Sinabi sa kanya ni Dog na huwag mag-alala dahil siya ang bahala. Maya-maya, nagbihis si Douglas bilang isang balo at naghintay sa kalye malapit sa club kung saan tumetambay ang mga gangster. Nagpadala siya ng isang maliit na aso sa loob na may telepono sa bibig nito, at ibinigay ng aso ang telepono sa executioner bago ito tumunog. Sinagot ng gangster ang tawag nang pumasok din ng isang mas malaking aso sa club at inilagay ang bibig nito sa singit ng berdugo, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Sinabihan ni Dog ang lalaki na huwag gumalaw, o ang aso ay gagawa sa kanya ng permanenteng pinsala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gusto niya ang berdugo na iwan si Martha mag-isa o ang aso ay masiyahan sa pagkain na puno ng mga mani. Sumang-ayon ang berdugo sa deal at sa sandaling tumakbo ang mga aso palabas ng bar, sinundan niya sila ng kanyang mga tauhan. Sa kasalukuyan, sumasapit ang umaga at binisita ni Evelyn ang bahay ni Dog habang kumukuha ng ebidensya ang pulisya. May mga katawan at dugo sa buong lugar, ngunit hindi binabanggit ang mga butas ng bala. Pagkatapos kunin ang ilang bagay, bumalik si Evelyn sa istasyon, kung saan nakapaghugas na at nagpalit na si Dog. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pagdadala ng kanyang mga gamit at ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Ang batang si Dog ay kailangang manirahan sa hawla sa loob ng maraming buwan,
at nag-aral siya mula sa mga magazine na nakita niyang nakatago sa likod ng tabla, malamang na naiwan ng kanyang ina. Isang araw nabuntis ang isa sa mga aso, kaya itinago ni Doug ang mga tuta sa mata ng kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, muli siyang nakita ni Richie at sinabi sa kanyang ama, na agad na lumabas na armado at handang alagaan ang mga tuta. Kaagad na kumapit si Doug sa pintuan ng hawla at sinimulang sumigaw kay Mike habang ang mga aso ay tumatahol at umuungol ng magkakasabay. Galit na galit, binaril ni Mike si Doug sa pinto at pinabagsak siya. Tinamaan ng bala ang kanyang kamay at nawalan siya ng daliri, pagkatapos ay tumalsik ito at tumama kay Doug sa kanyang gulugat. Dahil sa pag-aalala na maaaring mauwi ito sa aktwal na kamatayan, dinala ni Richie si Mike sa loob pagkatapos maghulog ng panyo para kay Doug. Hindi makagalaw ng husto, inilagay ni Doug ang panyo sa kanyang kamay na dumudugo at ang daliri sa loob ng isang maliit na bag. Pagkatapos ay inabot niya ang isang magazine at ipinakita sa kanyang aso ang isang larawan ng isang sasakyan ng pulis habang ibinibigay niya ang bag gamit ang daliri. Sinabihan ang aso na umalis sa butas na iniwan ng pagbaril at hanapin ang mga pulis. Tumakas ang aso na may dalang bag sa bibig at tumawid sa bayan hanggang sa makakita ito ng sasakyan ng pulis, kung saan ito nakaupo hanggang sa mapansin ito ng mga pulis. Di nagtagal, pinalibutan ng grupo ng mga opisyal ang bahay ni Doug at pumasok, natagpuan ang kawawang bata sa kulungan at si Richie ay nakakapit kay Mike sa takot sa loob. Mabilis na dinala ng ambulansya si Doug, ngunit hindi inalis ng doktor ang bala. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Doug kay Evelyn na gamit ang mga leg braces ay nakakalakad siya ng kaunti, sapat lang para magawa ang mga bagay tulad ng paghiga sa kama. Kaya rin niyang tumayo ngunit sa loob lang ng ilang segundo. Hindi inalis ng mga doktor ang bala dahil kung ililipat nila ang mga bagay sa paligid ng lugar na iyon, maaari siyang maging ganap na paraplegic, na isang panganib din sa tuwing tatayo si Doug. Si Mike ay binigyan ng sentensya ng 20 taon, ngunit siya mismo ang nag-delete pagkatapos ng 2 linggo. Si Richie ay binigyan ng 12 taon at pinalaya pagkalipas ng 8 taon para sa mabuting pag-uugali. Noong araw na lumabas siya, naghihintay sa kanya ang ilang aso sa labas ng kulungan at nagsimulang sumunod sa kanya. Habang naglalakad si Richie sa bayan, paraming aso ang sumama sa mga nauna hanggang sa wakas ay napansin na sila ni Richie. Sinubukan niyang tumakas sa isang eskinita, ngunit tumalon ang mga aso sa kanya at hinampas siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos niyang makalabas mula sa ospital, ipinadala si Doug sa isang orphanage ngunit hindi siya nakipagkaibigan. Palaging naglalaro sa labas ang ibang mga bata, kaya nanatili siya sa kanyang wheelchair sa library at palaging nagbabasa. Ang tanging taong nakipagkaibigan sa kanya ay si Salma, ang una at tanging pag-ibig ni Doug. Siya ay isang kabataang babae na tumutulong sa paligid ng orphanage at mahal si Shakespeare. Dahil narinig niyang mahilig din magbasa si Doug, ipinakilala niya siya sa lahat ng paborito niyang aklat at kinumbinsin niya siya na gumawa ng maliliit na dula para sa iba pang mga bata. Karamihan sa kanilang mga props ay mura o gawa sa kamay, ngunit inilagay nila ang maraming puso at hilig sa kanilang pag-arte, kaya nagustuhan ito ng ibang mga bata. Naging masaya si Doug sa pagbibihis at talagang nasiyahan si Salma sa pagtuturo sa kanya kung paano mag-makeup, dahil sinabi niyang nakatulong ito sa kanya na maging sino man ang gusto niya. Si Salma ay matalino, malikhain, at may kakaibang pananaw sa mundo kung kaya't mabilis siyang minahal ni Doug. Sa kasamaang palad, isang araw, umalis siya sa orphanage upang ituloy ang isang karera sa pag-arte, at sa mga sumunod na taon, kinokolekta ni Doug ang bawat artikulo ng balita na nakita niya tungkol sa kanyang mga dula, maingat na idinaragdag ang mga ito sa kanyang scrapbook. Sa kalaunan ay naging binata na si Doug at nag-aral sa kolehiyo sa pamamagitan ng mga online na kurso, nakakuha ng bachelor's degree sa biological science bago makakuha ng trabaho sa isang dog shelter. Nang sa wakas ay nakarating si Salma sa Broadway, pinuntahan siya ni Doug na tumutugtog at sinubukang lumapit sa entablado. Ngunit lahat ay nakatayo at hindi niya ito ma-access. Sa kabutihang palad, pinayagan siya sa backstage, at agad na nakilala siya ni Salma. Tuwang-tuwa siyang makita siya at talagang pinahahalagahan niya ang kanyang mga bulaklak, ngunit lalo siyang natuwa nang iregalo nito sa kanya ang scrapbook. Labis na napuri si Salma kaya nagpasalamat siya sa kanya ng isang halik, na naging dahilan upang tumaas ang kanyang pag-asa. Aamin na sana si Doug ng kanyang nararamdaman nang biglang pumasok ang direktor at pinuri rin ang scrapbook.
Nalungkot si Doug nang marinig na ikinasal si Salma sa kanya at naghihintay na sila ng sanggol. Nawasak ang puso, binati sila ni Doug at bumalik sa kanlungan, kung saan siya tumayo upang makasigaw at tumama sa mga kulungan upang harapin ang kanyang galit. Tinatahulan siya ng mga aso at nang bumagsak siya sa sahig, nakipagpunyagi ang isang aso sa selda hanggang sa mabuksan nito ang hawla, dahilan para lumabas ang lahat ng aso at niyakap si Doug para damayan siya. Pagkatapos ay ginupit ni Doug ang kanyang buhok bilang simbolo ng pagpapaalam. Makalipas ang ilang sandali, dalawang lalaki mula sa gobyerno ang dumating upang ipaalam sa kanya na isinasara nila ang shelter sa dahilan ng pagbabawas ng budget. Itinuro ni Doug na ang budget ay nababawas taon-taon mula noong kinuha niya ang trabaho at pinananatili pa rin niya ang kanlungan dahil nabubuhay siya sa mga donasyon, kaya ang tanging pondo ng munisipyo ay ang mismong gusali. Sa pakiramdam na nahuli, inamin ng mga lalaki na ibinebenta ang site sa isang developer para kumita. May hanggang Lunes si Douglas para makaalis, at sana ay may padala ang mga aso sa ibang mga silungan. Gayunpaman, pagdating ng Lunes, nakita ng mga awtoridad na walang laman ang gusali dahil tumakas si Doug kasama ang mga aso. Noon ay lumipat si Doug sa abandonadong gusali ng kolehiyo, kung saan gumugol siya ng oras sa pagbabasa sa kanyang pamilyang aso. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang maghanap ng trabaho, ngunit lahat ng lugar ay tatanggihan siya dahil sa kanyang wheelchair. Isang hapon, pumunta si Doug sa isang club na naghahanap ng barman, at dumating sa tamang oras para panoorin ang rehearsal ng mga drag queen, agad na umibig sa kanilang mga costume at sa kanilang sining. Sinabi ng may-ari kay Doug na kumuha na siya ng isang tao para sa bar, ngunit inihayag ni Doug na gusto niyang kumilos sa halip, na nagbabahagi ng kanyang karanasan. Itinuro ng lalaki na hindi magiging interesado ang mga tao sa isang pagtatanghal na ginagawa sa isang wheelchair, kaya bumaba si Doug sa upuan at ipinaliwanag na kaya niyang tumayo para sa isang buong kanta. Labis na humanga ang mga reyna at nakita siyang cute, kaya kinumbinsi nila ang may-ari na bigyan ng pagkakataon si Doug. Nang sumunod na Biyernes, tinulungan ng mga reyna si Douglas na kumuha ng mga damit, pampaganda, at wig para sa kanyang pagganap. Sa kagustuhang magkaroon ng magandang impression, tinanggal niya ang kanyang mga braces sa binti at hiniling sa kanyang mga bagong kaibigan na maging handa na saluhin siya kapag tapos na siya. Tinulungan siya ng mga reyna na makaakyat sa entablado at naghintay siya sa likod ng mga kurtina, na bumukas nang ipakilala siya bilang Edith Piaf. Nagsimulang kumanta si Doug sa French habang gumagawa ng kaunting paggalaw gamit ang kanyang mga kamay, at parehong nabighani ang publiko at ang kanyang mga katrabaho sa kanyang boses. Naririnig ng lahat ang hilaw na emosyon sa lyrics, at sa huli, lahat ay nagpalakpakan at nag-cheer para kay Doug, na gusto ng higit pa. Nagsara ang mga kurtina at ang iba pang mga reyna ay sumugod upang seluhin si Doug bago siya mahulog. Mula noon, pinahintulutan si Doug na magtanghal sa club tuwing Biyernes ng gabi. Malinaw na hindi ito sapat na binayaran upang mabuhay, kaya nagsimula si Doug ng isang serbisyo na tumutugma sa mga nalulungkot na tao sa tamang aso para sa kumpanya at proteksyon. Binigyan din niya sila ng karagdagang tulong kung kailangan nila ito, na nagpapahiwatig ng mga ilegal na aktibidad tulad ng ginawa niya sa The Executioner. Isang araw habang nagluluto siya, dadalhan siya ng mga aso ng anumang sangkap na kailangan niya mula sa pantry, at napagtanto ito ni Doug na magagamit ito para gawin ang tinatawag niyang patas na pamamahagi ng yaman. Ang kanyang pinakamaliit na aso ay papasok sa mga bahay ng mayayamang tao sa pamamagitan ng mga bintana, o kisame na hatch na naiwang naka-unlock dahil sa kanilang maliit na sukat, pagkatapos ay magbubukas ang aso ng mas malaking pasukan para makapasok din ang lahat ng iba pang aso. Magkakasama nilang ninakaw ang lahat ng alahas na maaari nilang dalhin at walang sinumang pinaghihinala ang mga hayop ang gumagawa nito. Naging maayos ang mga bagay sa loob ng ilang sandali hanggang sa isang araw, isang mayamang babae ang tinawag na ahente ng insurance na si Ackerman, na naisip na sinusubukan niyang gumawa ng panloloko sa insurance. Parang lahat ng bintana at pinto sa kanyang bahay ay nakalock maliban sa isang maliit na bintana ng banyo, hindi binanggit ang kanyang mga aso na hindi tumatahol. Gayunpaman ibinigay sa kanya ng ginang ang mga security camera tape, at nang simula ni Ackerman na panoorin ang mga ito, nakita niya ang isang aso na tumatakbo na may dalang bagay sa bibig nito. Mukha itong baliw.
Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang iba pang mahiwagang kaso noong nakaraang ilang buwan at tiningnan din ang iba pang mga recording. Nagulat siya nang matuklasan na ang parehong mga aso ay palaging nasa screen at sila ay na-dismiss bilang mga random na stray ng iba pang mga ahente. Sa isang partikular na recording, natagpuan ni Ackerman ang isang lalaking nagpapanggap bilang isang gwardya na naghihintay sa mga asong may dalang truck. Inimbestigahan niya ang plaka at nakita ang profile ni Doug. Sa kalaunan ay natuklasan niyang nagtatrabaho siya sa club. Isang Biyernes ng gabi, dumalo si Ackerman sa pagtatanghal ni Doug at laking gulat niya na suot niya ang isa sa mga ninakaw na kwintas. Pagkatapos ng palabas, nagpunta si Ackerman sa dressing room na may dalang bulaklak, na nagpapanggap na fan ni Doug. Niyaya niya itong maghapunan, ngunit tinanggihan siya ni Doug dahil kailangan niyang umuwi para pakainin ang kanyang mga anak. Nang umalis si Doug sa bar, lihim na sinundan siya ni Ackerman. Habang papasok siya sa lumang gusali na may dalang baril, binalaan ng mga aso si Doug, na agad silang hiniling na magtago. Natagpuan ni Ackerman ang Doberman na nagbabantay sa koridor at pinag-isipan ang pagbaril. Ngunit sa sandaling iyon ay binuksan ni Doug ang pinto at sinabi sa kanya na nasa safe ang mga alahas. Nang makuha na niya ang kahon, umupo si Ackerman para tingnan na nasa loob ang lahat, at ginamit ni Doug ang pagkakataon upang utusan ang kanyang mga aso na patayin siya. Ngayong halos buong buhay niya ay natakpan na, ibinahagi ni Doug kung bakit siya inaresto. Kinagabihan pagkatapos tulungan ni Doug si Martha, nahanap ng Verdugo at ng kanyang barkada ang abandonadong gusali dahil binugbog nila si Juan hanggang sa magsalita siya. Nang matiyak nilang nasa tamang lugar sila, pinatay nila si Juan sa pamamagitan ng isang shot. Inalerto ng tunog si Doug sa kanilang presensya at sinabihan niya ang mga aso na pumunta sa posisyon para sa digmaan habang kumukuha siya ng sandata mula sa kanyang koleksyon. Hindi pinansin ng executioner ang Doberman at sinimulan niyang barilin ang metal na pinto ng walang epekto, habang si Doug ay tumakas sa isang makitid na nakatagong koridor. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang maliit na aso sa tabi ng koridor at sinundan siya ng isang gangster sa isang butas, para lang hilahin siya ng mas malalaking aso at patayin siya. Pagkatapos ay naghiwalay ang gang at nagsimulang sundan ng iba't ibang aso na patuloy na umaakyat sa koridor. Sinundan ng isang lalaki ang aso sa isang banyong may basang sahig, at ang aso ay naglabas ng cable para makuryente siya. Sinundan ng isa pang lalaki ang isang chihuahua sa isang locker room at nang makalapit na siya, binaril siya ni Doug sa pader. Isang lalaki ang nakapasok sa maling silid at natagpuan ang kanyang sarili na napapaligiran ng malalaking aso na agad ng dumutol sa kanya hanggang sa mamatay. Habang hinahabol ang isang maliit na aso, isa pang lalaki ang nahulog sa loob ng isang nakatagong hukay, at nang sinubukan siyang tulungan ng kanyang kaibigan, itinulak din siya ng aso pababa. Pagkatapos ay lumapit si Doug at binaril silang dalawa. Sa koridor, isang gangster ang tumapak sa isang bitag at iniwang nakasabit sa kisame para mahuli ng aso. Ang isa pang gangster sa malapit ay nahulog din sa isang bitag at nabugbog din. Nagsimulang kabahan ang Verdugo at hiniling sa kanyang mga tauhan na dalhan siya ng mas magandang sandata. Sa sandaling iyon, nagpaputok si Doug sa pader, na nagpabagsak ng ilang lalaki. Nang bumawi ang executioner, isang bala ang tumama sa likod ni Doug bago siya nakadok. Kinaladkad ng isang desperadong Doug ang kanyang katawan sa sahig at tinahak ang makipot na koridor para bumalik sa kanyang kwarto, habang ginamit ng Verdugo ang mas malaking sandata para sa wakas ay buksan ang pinto. Pumasok siya sa loob at sinubukang barilin si Doug para lang matuklasan na naubusan na siya ng bala, at ginamit din ng mga aso ang pagkakataong patayin siya. Pagkaraan ay nakatakas si Doug at ang kanyang mga aso sakay ng isang truck, at noong iyon ay nahuli sila ng mga pulis. Habang naghihintay si Doug sa sasakyan ng pulis, binigyan niya ng senyales ang mga aso at agad silang tumakbo palayo. Sa kasalukuyan, sinabi ni Evelyn kay Doug na sapat na ang kanyang narinig at umalis. Pagkatapos ay naninigarilyo si Doug malapit sa bintana at ngumingiti kapag makarinig siya ng isang asong umuungol. Lumalabas na ang kanyang aso ay naghihintay sa labas, at sa tunog ng alulong, lahat ng iba pang aso ay pumupunta rin sa lugar. Habang maganda ang pananamit ni Doug gamit ang mga bagay na dinala sa kanya ni Evelyn, pumasok ang mga aso sa istasyon at tinatakot ang front guard. Pagkatapos ay isang napakapayat na aso ang nagnakaw ng mga susi at tumetawid sa mga bar para ihulog ang mga susi sa pintuan ni Doug. Pagkatapos ay tumakas si Doug at iniwan ang kanyang upuan,
determinadong maglakad papunta sa simbahan sa kabilang kalye. Hiniling niya sa Diyos na ipasa ang kanyang paghuhusga at pagkatapos ay nahuhulog siya sa lupa habang hinihinga niya ang kanyang huling hininga. Di nagtagal, lahat ng aso niya ay pumalibot sa kanya at bawat aso sa bayan ay dumarating din para magpaalam, samantala ang Doberman ay pumunta sa bahay ni Evelyn para protektahan siya mula sa kanyang marahas na dating asawa. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.